right Magsa-cite now. ako ng example, no? Parang Oh, exhibit nitong binabanggit mo na merong matindi talagang pang tutrol, no? Ito, hindi ko alam kung totoong tao, pero let's give her the benefit of the doubt. mm, Ito nga, nagpapakilalang Isabel Cruz. Sabi niya, mm, Christian, bakla, makapagyera ka na. Get out. Okay. Medyo ano lang talaga ako, no? Medyo stickler ako pag kulang sa punctuations eh. At saka alam mo yung ginejejo mo yung mm, mm, yung words masyadong mm, mahal ba bayad kada letra? Kulang na kulang sa vowels eh, no? mm, Pero kidding aside, ang pinupunto ko rito, ito yung naratibo ng mga mm, DDS at saka mga pro-China yeah, trolls eh, no? Yung mm, tipong pag dinepensahan mo yung interest ng Pilipinas, automatically gusto mo makapagyera. yeah, Ito kasi, yung naging mantra nung taong karton. Ay, sorry, yung nasa Hague ngayon. yung 'Di tatay na ba? karton, Yung tatay tatay na na karton, karton, 'di ba? Yung sinasabi, oo, anong gusto niyo makapaggera ako? Yun alam mo yung hindi ko alam kung paano siguro ano to no. Talaga may pagkukulang din sa ating basic education sa pagtuturo ng basic logic, sa mhm, pagtuturo ng logical fallacies, no. Ito kasi talagang talong-talon eh, no. Para mhm, sinabi mo, pag nanindigan ako, gusto ko ng gera. Hindi po, napakabobo po ng argumento na yon. Ang naniniwala lang po ron yung mga tanga. 'Di ba? yeah, Kasi there are oo, many different ways to defend our sovereign rights, our sovereignty, what is rightfully ours without necessarily advocating war. Kaya din po sa mga kababayan natin na medyo matino pa mag-isip, i-disabuse nyo po yung utak ninyo. Dito po sa naratibong ito, dito sa mantra na ito, na matagal na pong ginagamit pang lason sa mga utak ng mga Pilipino. At ito rin naman actually, hindi lang nila binabanggit obviously, no? Pero dito rin papunta eh. Yung mga binabanggit itong sina Robin Padilla, di ba? Yung para bang medyo iniiba lang yung words eh. Pero dun din eh, parang mm, gera ba gusto nyo? Hindi lang nila mhm. binabanggit, di ba? Mm-mm. Eh, Kaya hindi naman tayo tanga, no? Kitang-kita naman natin yung patterns dito. Okay, go ahead. it's ano to eh, yung mantra na gera na yan, narinig na natin yan sa 2016, di ba? Yan, pumutok yan noong 2016, na nung una, nalala ko nga, nung unang upo ni Duterte sa palasyo at biglang lumabas yung resulta ng ICC, no, yung victory Mm. natin. Agad-agad dinumog ang mga SMS ng mga fake na mga pananakot ng mga text na nagsasabi may mga foreign airplanes na naglanding sa Clark, ganon. Gegera na Mm. ba ang Pilipinas? Gumaganon. So kita mo, pinatakot ang mga tao para imbes na mag-celebrate sa victory natin sa ICC, ano yun, matakot sa victory ng ICC instead. Kaya nalala ko si Yasay, no? The late Yasay na, Perfecto yasay. oo, imbes na masaya siya, akala mo namatayan eh. Ayan, 'di ba? Matay tuloy. So, 'yun ang problema no sa ano 'yun, yun yung so it's been there since 2016 pa no. So, the tools to deal with them should be well prepared by now kasi una sa lahat, tayo, ikaw, ako, and people like us, no, we were on the disadvantaged side nung time ni Duterte. Kasi sila Mm. ang nasa poder eh. Tapos tayo, we were trying to protect, explain about the Philippine national sovereignty, yung defend it, and interest natin to a wall of propaganda Mm. generated by the government, even generated by the Armed Forces of the Philippines. Yung CMO, yung Civil Military Operations Office ng AFP at that time, ano yan, na-dominate ng DDS yan. Tapos labas ng mga, even nananakot, to the point na nananakot pa yung CMO na ano to kakagera ganon. O bakit tanggal ko ng tanggol sa West Philippine Sea? De ano to, Gera na. lumaban ka. Yung ganun style na propaganda ang nilalabas. And that was within the AFP itself, no? So, Talaga? oo, oo, minsan i-message ko yung mga kaibigan ko sa AFP na, oy, ano ba itong lumalabas sa AFP CMO, no? Ayusin naman. There was one time na binanatan pa si Lenny Robredo. Imagine, AFP Sandaan. office, AFP. AFP Office of Active Office, babanatan mo ang Vice President ng Philippines. Mm. That was the level of of challenge that we faced, no? Mm. As outsiders and defend, Philippine interests in the West Philippine Sea, no? Pero may tanong ako. So, Paano so ko yung
Sige, sige. Go ahead. Go ahead. So what I'm saying now is it's different now. Actually, the advantage lies with the pro-Philippine side. Yeah, it does. Kasi andyan na sa poder si BBM, hindi naman maka-China yan, no? Andyan si Jay Tariela na spokesman, no? At the time of ni Duterte, walang spokesman na magtatanggol sa Pilipinas, takot lang nila. May tanong Diba? lang ako. Wala ba nakapaligid naman kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na baka naman pro-China? Well, I would not be surprised kung meron mga cautious, at the very least, Tatanong cautious lang ako, people. hindi ko sinasabi meron. At the very least, cautious people. At the very least, no? Yung the typical cautious people. Kasi alam mo naman ng Philippines, kay Marcos yan, kay Duterte, kay Pinoy yan. There's also always a level of caution sa atin, no? Na parang medyo timid. Tradisyon na natin yan, timidity. So basically, baka nandun pa. I mean, it's parang ano yan, nakatatak na yan sa DFA pagiging timid pagdating sa mga ganyang klaseng usapan, no? So I would assume na meron yan na magsasabi na our relations with China encompasses a broad spectrum, blah, 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 and the West Philippines only one aspect, blah, 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 para hindi magkaroon ng masyadong malakas sa perception nila na move against the Chinese emanating from yung administration. Pwede yan, no? At the same time, hindi ka naman sinasabi na walang pro-China elements na bumubulong din kay BBM, no? To tape, to temper yung anong action. Kaya yung Chinese ambassador na in other countries would have been kicked out a long time ago is still there. You mentioned yung ano, no? Basically, syempre, alam naman natin yun. Ito siguro sa West Philippine Sea, this is not the, this does not constitute the entire Philippine-China relations. Marami pa po tayo mga aspekto na napapagkasundoan, di ba? Yung people-to-people exchange, etc., etc. Yeah. Pero pag binabanggit yun, dapat madiin pa rin yung ating paninindigan. Just like what other neighboring countries are doing. Di ba? Nakikipag-trade ng maayos sa China, pero maliwanag yung red line nila. Dito. Pag pinag-usapan ng sovereign rights, yes, Vietnam, I was supposed to say that, di ba? Yun ang pinupunto natin. Kasi ginagamit yung gano'n na naratibo na hindi naman yan ang kabuuan ng relasyon ng China at Philippines. No? Tama yun. Pero pag alam mong ginagamit lang yun para tuntungan, para pahinaan yung posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, doon ako merong problema. Yeah, yun ang point, di ba, na yan ang problema sa atin. No? Sa the fact that meron tayong, our political leadership, no, is actually meron tayong mga spokespeople for China. No? And, ganun ba? Meron ba? Meron, di ba? Ganun ba? So ang halal problema, ba yan? Halal? Well, oo naman, di ba? So, some of them, yun ang problema sa atin is the mixed messaging, no? So there are some political leaders who will be saying pro-China, meron naman political leaders na anti-China. So sa mata ng Beijing, what does that show? Hindi kayo united. Perfect for exploitation. Tama yun. Diba? Pero on the other hand, malinaw din sa China. Ay, ito mga bata namin to. Yeah, exactly. Yun yung sinabi ko kanina. That's why two audiences, di ba? So yun ang point. But at the same time is that makita na nga na, meron tayong potential for a fifth column sa loob ng Philippines, di ba? So, mataas. And traditionally sa Philippines, historically sa atin, we've always been prone to fifth columns, di ba? Kaya nga, meron nung time ng revolution, di ba? Meron mga nagtatraidor, o time ng World War II, may nagtatraidor, di ba? Diba? So, yung yun ang yung makapili ng World War II. So, nandyan yan we have that element na madaling ma-co-opt ang isang portion ng population, no, and its elite leadership, di ba? So yun ang tinitignan ng Chinese because China plays the long game, titignan lang nila yung kasaysayan natin, alam na nila kung anong mga botones ang pwedeng pindutin, no, to capture a certain portion of the population, no, or a certain portion of the leadership of the country, di ba? And they know na one of our biggest weaknesses yung volatility ng ating political situation and the lack of an institutional and firm position when it comes to issues such as the West Philippine Sea. Kitang-kita pa lang natin dito di ba? Alam mo yung mga proyekto sa local government. Panipalit ng mayor, panibagong EPAL. Yeah. Buburahin lahat ng ginawa, maski maganda, ng pinalitan. Di ba? Kanya-kanyang diskarte.
Ang Ano yan very very cultural yan 'di ba? yeah, Parang sa jeep, 'di ba? Hindi ka yeah. sumusunod. Anyway, sige. Lumalalim. Pero yun ang punto ko. Ano Kitang-kita yan, na yung weakness na yon. kita yung weakness, and another, yung nga sabi mo nga, wala tayong strategic perspective. Mahina sa strategic perspective ang Pilipinas kapag ganyan. Hindi ka makapag plan ahead effectively kung laging either personality politics, walang program of action, madaling makorrupt, ganun yun. Yan ang mga problema sa atin. No? So, nag-struggle lagi tayo. No? But again, to the credit of BBM, no, kahit papaano, he swung us away from yung China, no? Kasi all of us thought it was a done deal na after 2022, parang ay Diyos ko, ito na naman tayo na continuity of Duterte's pro-China policies. Iniisip nga natin na si BBM would just be another continuation of currying favor sa China. Turns out, pasalamat tayo na si Sara Duterte was too ambitious for her own good. So, nag-falling out yung dalawa. Ngayon, At pasalamat tayo na hindi niya nakuha yung Department of National Defense. Department Can of you Defense. imagine, no? So by this time baka siya yung presidente na, no? So yun ang to his credit kay BBM, no? That being said, no, he should, kasi dapat si BBM, dapat he should see to it that he even has a personal interest dito Kasi kung alam na natin na basically China is playing for 2028, no? Elections. May mga manok na rin sila, no? Makita natin itong may dots that are connected already sa ginagawa ng Chinese embassy na atake sa mga mga pro-Philippines individuals dito. At the same time, meron mga politicians at meron mga yung troll operations are also complementing that. So that's already a dead giveaway na they're gunning for 2028 already, no? So ewan ko lang kung yan din ang conclusion ng ating intel services, no? At this point in time siguro may ginagawa na yung mga yan, no? Now that being said, no, alam naman ni BBM na kung manalo yan si Sara, ililigpit siya. Liligpitin talaga siya kasi sa ginawa niya sa tatay ni Sara, no? That will result in retaliation. So isipin niya mabuti na kung lalamlayam niya siya sa president and then it carries over sa mga security and intel agencies natin na walang gagawin to counter this, etong mga ginagawa ng mga troll operations, they will also be crucial doon sa propaganda na ikakalat later this year leading to 2037 to totally discredit the entire BBM administration to ensure the victory of the opposition. Kasi yan yung troll operations yan, mako-convert yan into political propaganda for the 2028 elections. So, ayun, saan siya pupulutin? Kung si Laila de Lima, ininsulto lang ng konti si Duterte, 7 years in prison, ito pa. Pinakulong. Pinakulong mo. Diba? Naging karton tuloy. Ayun. Diba? Okay. Sige. Mr. Jose Antonio Custodio, maraming salamat po for joining us tonight dito po sa Facts First. Sa uulitin, maraming salamat. Maraming salamat at bumili ka naman. Yun, no? Ganda pa ng t-shirt, to. Ganun mo. Ayun, Ayan, ibang level talaga. Cup na lang ang inihintay, ang iniisip ko sana magkaroon kasi masyado ng shining. I am so shining. Papadalang kita, bossing. Sige. Yeah. Salamat. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yan, si Mr. Jose Antonio Custodio. Medyo makulit kausap yan, no? Nagbehave pa yan ng lagay na yan. Nakakadismaya. Ito suggestion ko sa inyo, no? Sundan niyo po yung mga debate na ganyan sa Senado. Ang pinag-uusapan dito, yung resolution ng Senado, no? Condemning what the Chinese Embassy in Manila has been saying, yung kabastusan, di ba? Yung pagiging condescending, pagiging unwelcome guests nila dito sa Pilipinas. Di ba? Saka nakakita, embassy officials, kung sumagot para mga trolls, di ba? Binabastos yung mga opisyal ng Pilipinas na pinagtatanggol at naninindigan para sa ating mga karapatan, sa ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Tapos yung sagot ng China, troll na troll, di ba? May pananakot pa nga
coming from the Foreign Ministry, di ba? Na sinagot naman ng Department of National Defense. Saka nakakita ng ganitong aksyon. And ordinarily, you would think na siguro talagang wala ni isang senador na tataliwas dito sa resolution na ito. Well, hindi po sila ganun kasolid, no? 15 pa lang. Actually, marami naman 15, no? Pero isipin mo, ano kayo pinag-iisip ng ibang mga senador at bakit ayaw suportahan itong resolution na ito, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing dinedelay nila, no? For something that was supposed to be not too complicated because you're talking here of the interest of the Philippines in the West Philippine Sea. Pero parang ginagawang komplikado ng ilang mga senador under the guise of raising legitimate concerns. For example, itong si Senator Rodante Marcoleta, kung napapanood nyo po yung kanyang interpellation dito kay Senator Kiko Pangilinan, yung kahapon at saka po yung kanina, understand, bukas, doon na pagbobotohan. Diba? Doon na talaga didesisyonan yung resolution. I think paulit-ulit na binabanggit niya pagdating dito sa di umaniwala naman daw proper coordinates itong West Philippine Sea kaya paano may ipagtatanggol. Diyos ko, itong mga issues na ito, pag nire-raise mo ng paulit-ulit, talaga magre-raise ng doubt sa mga kababayan natin at iisipin, oo nga no, paano natin ipagtatanggol? Wala naman pala, hindi naman pala natin alam yung West Philippine Sea. Ilista nyo na po, i-google nyo na lang po kung ano yung mga batas na ipinasa natin to clarify and define what the West Philippine Sea is. And ibangga nyo po yun doon sa Permanent Court of Arbitration ruling ng 2016. Ito pong arbitral award na nakuha natin. Kung saan niliwanag po yung mga maritime entitlements, diba, dito po sa bahagi na yan. At paliwanag, tayo po yung merong karapatan under UNCLOS dito po sa ating exclusive economic zone. At pag nagsoso ng doubt, yung mga katulad nila Senator Marcoleta sa ganyang bagay, sino po ba nagbe-benefit? Isipin niyo po mabuti. Miski sabihin nila, hindi ako pro-China, hindi ko naman pinagtatanggol yung China rito, hindi naman yung linya nitong si Honorable Robin Padilla, hindi raw siya pro-China, di ba? Pero yung mga nare-raise nilang issues, sino ba sa tingin niya nakikinabang dito? Di ba China? Tsaka bakit parang hirap silang ipagtanggol yung mga katulad nitong si Jay Tariela na ever since maliwanag yung paninindigan para sa West Philippine Sea. Ang dami-dami na kinay-question. Kanina, kinay-question itong si Honorable Robin Padilla. Di ba kinay-question pa, hindi naman under ng Department of National Defense, yung Philippine Coast Guard. Siya ba nagsabi? Di ba? Yung naglalagay pa ng kung ano-anong mga bagay na to me irrelevant Kasi dapat malinaw ang paninindigan natin dito. Tapos punta tayo dito sa mababang kapulungan, dito sa House of Representatives. Yung minority leader, si Congressman Libanan. Di ba? Nakastigo tuloy nito si Rufus Rodriguez. Bakit kanyo? Di ba? Hiniritan itong si Jay Tariela, pinaalalahanan na dapat maging professional. Ito yung tanong ko sa mga tumutuligsa dito kay Jay Tariela at sinasabi dapat ikaw maging professional. In particular, yung mga DDS, itong si Marcoleta, itong si Robin Padilla. Kung talagang kayo, ang priority nyo ay yung pagiging professional ng isang lingkod bayan, bakit napakatahimik nyo sa kabastusan ng mga Duterte? Noon hanggang ngayon. Kung pinag-uusapan natin dito, yung acting professionally since you are public servants. Bakit nung mura yung dating presidente, nandun yung presidential seal, nangahalik ng babae sa stage doon sa isang overseas event, yung mura, puro kababoy niyang binabanggit sa pulpito ng presidency, bakit tahimik kayo? Yung vice president, nung pinagmumura, sinabi ko montak siya ng assassin para patayin yung presidente, first lady, at saka yung speaker of the house ng panahon na yun. Bakit hindi nyo kinundin Tapos itong isang bagay na caricature ang pinag-uusapan natin dito. Bigla nyo le-lecture itong si Jay Tariela. Dapat hindi mo ginagawa yan, kumugulo. Ganon. Nasaan na yung freedom of expression dito? Nasaan na yung freedom of speech? Na ginagamit na dahilan ng Chinese Embassy sa Manila. Sinasabi, kung freedom of speech kayo, meron din kami.
Teka muna. Teka muna. Yung freedom of speech ninyo, hindi ibig sabihin, babastusin nyo kayo bilang mga bisita dito sa Pilipinas, yung mga taong gobyerno dito. At saka unang-una, ginagaslight nyo yung Pilipinas eh. Kayo yung nananakop sa West Philippine Sea eh. Kayo yung walang karapatan dyan. Tapos ngayon sinisita kayo, sasabihin nyo, ba't nyo ino-open yung leader namin? Ipaglalaban namin yan. Saan kayo umuhugot ng kapal na mukha para magkaroon ng tinatawag na righteous indignation? Ha? Saan nabibili yun? Yung righteous indignation na yun. Kayo yung nananakop sa Pilipinas eh. Kayo yung nag-squat sa West Philippine Sea. Tapos ngayon may mga naninindigan katulad ni Jay Tariela, aaray kayo. Tapos makakakuha kayo ng mga supporters sa ilang mga legislators dito sa Pilipinas. Ito rin hamon ko rito sa mga katulad nila Senator Marcoleta, Honorable Senator Robin Hood Padilla. Bakit? Baka naman mali ako, no? Baka hindi ko pa lang nadinig o hindi ko pa nabasa. Bakit hindi nyo kondenahin ng matindi itong ginagawang pambubuli sa atin ng China? Yung pangaharas sa mga mangingisda natin. Bakit hindi nyo gawin yun? Imbis na tumututo kayo sa mga katulad itong si Jay Tariela, na pinapalaki niyo yung ganyang bagay. Tanong lang. Yung paghaharang nila sa resupply mission natin dyan sa Iyungin Shoal, yung hindi tayo makapangisda ng maayos sa ating sariling exclusive economic zone, bakit hindi nyo banata ng matindi kung sino yung punot dulo ng pangaharas na ito at yun ay yung China? Bakit hindi nyo gawin? Yun ang tanong. Okay. Maraming salamat po sa mga bumati sa ating kaarawan kahapon. And again, maraming salamat din sa mga kaibigan natin dyan sa Japan, kay Menchi Mizuno. At ito, humabol pa. Si Rowan Iwabuchi, talagang bumabati ng happy birthday sa atin. At binabati rin po natin si Rowan Iwabuchi ng happy birthday in advance sa darating na February 11. Check din natin, no? I think siya rin yung... Yan, tama. Si Roan Iwabuchi. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Okay. Sige. William Saramosing. Magandang gabi sa'yo, bossing. Mencho Yamamoto, maraming salamat po. Davina Villafuerte, maraming salamat po. Thank you for joining us. Jamie Fox, Kicks Down. Russell Vargas, maraming salamat. Delberto Mangawang, maraming salamat po. Ayun, si Kuya Noel ng Winnipeg, Canada, magandang gabi po sa inyo. Jonas Santos, maraming salamat. O yung classmate ko, si Tune, nanonood. Nakita ko kanina. Maraming salamat sa pagtsatsaga. Of course, si Klista ng Inglaterra, maraming salamat sa iyo. Yan, ang mga supporters natin mula dyan sa England. Ligaya Chingtan, maraming salamat sa iyo. Thank you. Si Norman Luther Fabia. Ito talaga madalas manood dito. Si Ma'am Lydia Aclo, nakita ko kanina. Sino pa ba? Ayan. Si Eden Carmen Valdez watching from California. Ayan. Uy, si Bossing, Jake Regala, maraming salamat. Si Jake Regala yung kasama ni Smiling Assassin. Sila yung siya yung nag-compose, silang dalawa yung Tax ng Ina Mo. Ayan. Sarap banggitin, Tax ng Ina Mo. Okay. Ayan. Sasabihin ko. Sabihin ako. Bukas double header tayo, no? 2 guests natin. Baka maging 3 pa. Pero ang guests natin bukas, Jay Batong Bakal, 9 p.m. Jay Tariela, 9:30. Double J. Tayo bukas ng gabi, at least.
Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Donsky, nakita kita. Ayan, thank you very much for watching. Mario Gracia, maraming salamat. Uminit yung ulo ni Mr. Mario Gracia. No? Maraming salamat din sa panonood. Okay, kita-kita po tayo bukas. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.